Napaluha daw mga kabida ang Pangulo po dito ho sa sinapit po ng ating mga kababayan po mga kabida, lalong-lalo na po ito pong mga nabiktima ho sa baha dahil ho sa pangungurakot daw ng ilang mga opisyal at politiko po mga kabida, kasabwat ito pong mga contractors po Hindi daw napigilan ng Pangulo yung kanyang luha nung maisip po niya ang sinapit po ng ating mga kababayan Sa isang podcast po mga kabida, kasama po ito hong si Miss Vicky Morales po ng GMA 7. Ayan, yan yung pag-uusapan po natin Pero bago yan, ito muna. Isang magandang oras sa lahat at welcome po mga kabida sa aking channel. Hindi po napigilan po yung nararamdaman ng Pangulo sa sinapit ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na po dyan po sa Metro Manila, mga kabida, kung saan lubog po sa baha yung kanila pong mga lugar. Okay? Sabi po ng Pangulo, hindi daw deserve nila ito pong kanilang sinapit. Dahil unang-una po, nagtatrabaho lang daw itong mga kababayan po natin. Nagtatrabaho para po sa kanilang pamilya, dahil mahal po nila yung kanila pong pamilya, mga kabida. And they don't deserve it. Okay? Kaya sabi po niya, mga kabida, it doesn't make sense. Bakit nangyari sa kanila ito? At bakit ginawa po ito ng ilang mga culprits, itong mga opisyal ng gobyerno, kasama na po ito pong mga politiko, kasabwat ito pong mga contractors po mga kabida. Eto, pakinggan muna natin yung portion po ng episode 4, okay, ng podcast po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida, kasama po itong si Miss Vicky Morales ng GMA 7. Narito po. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Ayan. Hindi ho napigilan daw ng Pangulo na tumulo yung kanyang luha po dahil siguro naisip niya yung sitwasyon po ng mga kababayan po natin na kung tutuusin, wala naman po silang kasalanan. Okay? They don't deserve what happened to them, mga kabida. Ayon po sa Pangulo, po. Kaya nga, it doesn't make sense daw. Okay, ang tanong po dito, kung totoong meron po siyang empathy, nararamdaman po niya, ito pong sinapit po ng mga nabiktima ho sa baha, mga kabida, lalong-lalo na po, dyan po sa Metro Manila, sana, nung una pa po, isinita na po niya, ito pong House of Representatives. Okay? Sinita na po niya ito pong DPWH, mga kabida, bakit? After 3 years, bakit ngayon lang po siya umaksyon? Alright? Kung hindi po naging issue po mga kabida, ito pong flood control projects, kung hindi lang po binaha, okay, after nung SONA po ng Pangulo, kung saan po ay binalandra po niya mga kabida, yung 5,500 flood control projects na natapos na raw. Okay? At after several days, bumaha at bumigay yung mga flood control projects. Hindi ganito kalaki yung issue po ng corruption po doon po sa flood control projects. Okay? Tapos ngayon lang po siya umaksyon after 3 years, mga kabida. O see? Kaya nga, nung binasa ko po yung reactions po ng mga netizens doon po sa podcast po ng Pangulo na pinost po niya sa kanyang Facebook page, mix mga kabida yung naging reaction po ng mga kababayan po natin. Eto, papakita ko lang po sa inyo yung post po ng Pangulo sa kanyang page, official page po ito ng Pangulo, Bongbong Marcos. Naka-check pa ito, mga kabida, meaning verified. Alright, meron pong 7 million followers, ito pong si Pangulong Marcos sa Facebook page. Tapos, meron pong
2.9 thousand comments, ano, doon po sa podcast po mga kabida. Alright? And then 3.9 thousand shares, 294,000 views, ano. Hindi ko lang po makita yung reactions, ano, kung ilan po yung nag-react dito mga kabida, parang disabled ata, ano po, na? Okay? Yung post po ng Pangulo, yung kanyang podcast ay pinost po ng Presidential Communications Office, ano, 14 hours ago po mga kabida. Okay, 14 hours ago po. So, tiningnan ko po ito, okay, gaya na sinabi ko po mga kabida, mix yung kanyang reaction, alright? Babasahin ko lang po, ano, kasi mostly ho dito, na mga nag-react po mga kabida, mga supporters po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Alright? Ito po, the best president of all time. Ayan, ito yung sinabi po, ano? Tapos, kudos for your bravery, PBBM, yung sinabi po, ano, ng isang reactor, mga kabida. Okay, eto pa po, big word, big heart, Lodi ka talaga, PBBM. Ayan, mga supporters ito, ano, ng Pangulo, mga kabida. Napakabusilak talaga ng puso ng ating mahal na Pangulo. Ayun, may heart pa po, ano. Ganito dapat ang leader, makatao. Ayun. God bless you, PBBM. Okay? Ganito kalaki ang puso ng Pangulo sa bawat Pilipino, sadyang madami lang bulag sa katotohanan. Basta dito lang kami nakasuporta sa inyo, sir. Ayun. Okay? Ganyang klase ng paninindigan ang kailangan natin ngayon. O, yun yung reaction po, ano? Ito po, yung adverse dito mga kabida, no? Drama para sa trillion atay. Di talaga deserve namin. Ayun. Okay? Meron pa po dito mga kabida, medyo adverse din ito, no? Sa Pangulo. Pakitang tao, bakit nakaupo pa rin si Romualdez? Patuloy pa rin sa pag-ubos ng kaban ng bayan. Ayan, mga kabida. Okay? Tapos, eto pa po, ano? Powerful line. Ayan, salamat PBBM sa pagmamahal sa bayan. Alright? Sawa na po kami magtiis, kaya sana matulungan ninyo po ang mga Pinoy. Alright? Yan ang totoong malasakit para sa Pilipino. So, ilan lang po yan, ano, sa mga nag-react, mixed reaction po mga kabida. No? Pero mostly dito, ang mga nag-react po dito ay mga taga-suporta po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po, na? Eto kasi, mga kabida, no? Sana, noon pa po, naging mapagmatsyag ang Pangulo po, mga kabida. Kasi hindi po ganito kalaki po, ano, yung problema kung nung umpisa pa po, mga kabida, nung umupo po siya bilang Pangulo po ng Pilipinas, mapagmatsyag na po ang Pangulo, ano? Ibig sabihin, mga kabida, sana binantayan po niya, okay, ang bawat galaw po ng kanyang mga departamento po. Pati yung legislation po mga kabida. O, see? Di ba, yung ugat po sa flood control projects na ito ay doon po nagsimula mga kabida, lumabas yung issue po ng corruption, ano, sa 2025 national budget, ano? Do you believe hindi po nakita po ng Pangulo, ano, yung mga insertions po doon? Okay? Doon po sa General Appropriations Act, ano, mga kabida? Nakita nga ni Senator Panfilo Lacson yun, ano, na meron pong malaking billions of pesos na insertion po doon, ano? Bakit hindi po nakita ng Pangulo, ano, mga kabida? So, ibig sabihin ba, kinonsinti po ng Pangulo, ano? Oh, see, ngayon, nagkaletse-letse na po. Ito pong administrasyon na ito, ano, mga kabida, nagtuturoan na. Oh, see? Nagtuturoan na po kung sino po yung kurakot po sa kanila, mga kabida. Ang executive department pa o ito pong House of Representatives, ano po? Diba? Yun yung problema kasi nung umpisa pa sana, pinigilan na po, ano? Binalaan na po ng Pangulo itong kanyang mga miyembro po ng gabinete kasi isa po sa mga tinumbok po dito, ano, na grabe yung corruption doon po sa DPWH, ano po, mga kabida, no? At saka pati ito pong kanyang mga kaalyado po, ano, sa House of Representatives. Alright? Sana binalaan na po niya yon na ito po yung aking direksyon.
Dapat walang korupsyon. Pero hindi po ako naniniwala po na walang korupsyon talaga, no? Bawat administrasyon, meron talaga yan, ano? Hindi po yan maiiwasan po mga kabida, ano po, no? So, yun po, no? Yung sitwasyon po ngayon, mga kabida, sa ating mga kababayan, ako, wala akong duda po sa Pangulo, ano? Personally, may empathy po ito, ano? Kumbaga, nararamdaman po niya yung sakit na dinanas po ng ating mga kababayan, ano po, no? Kasi unang-una tao lang po ang pangulo, ano? Marunong pong maawa, mga kabida, ano po. Ang tanong kasi diyan, yung action po niya. Kung yung kanyang nararamdaman na empathy doon po sa nabiktima ho sa baha, mga kabida, compensated ba 'yon doon po sa kanyang action, ano po, no? Hanggang ngayon wala pa po siyang create po na special investigating body, ano? Okay? Inayaan po niya yung 2 kapulungan po sa Kongreso, mga kabida, na mag-imbestiga ho dito, ano? Since meron pong battle cry, ito pong mga kababayan po natin na mag-imbestiga, no? Ang isang independent investigating body, ano, para po hindi po mahaluan po, mga kabida, ng kulay yung investigasyon at magiging desisyon po niya, no? Wala pa pong action ang Pangulo ho dito. Okay. Although meron po siguro silang separate investigation, ano, ito pong executive branch, kasi yun yung sinabi po, ano, ni Executive Secretary Lucas Bersamin po, ano, sa kanyang statement po, ano, kahapon, mga kabida. Okay? Pero mas maigi sana ang mag-iimbestiga ho dito yung wala talagang bahid, ano, mga kabida. Walang connection kahit saang mga departamento po ng gobyerno, ano. Okay, kumbaga parang truth commission, ano, mga kabida. Alright? Para at least assured ang lahat na yung magiging investigasyon at resulta po dito, wala hong kulay. Okay? Hindi ho makukulayan po, mga kabida. Sa corruption po ng flood control, hindi po fair ang executive department po dito, ano? Kasi unang-una, andyan po yung DPWH. At yung DPWH po ay sangay po yan, ano, ng Office of the President. Kasi ang secretary po dyan, mga kabida, is alter ego po ng presidente po ng Pilipinas. So, hindi po maiiwasan na mayroon pong conflict of interest. Kaya nga, ako, suporta po ako dun ho sa panawagan na dapat independent investigating body ang magsagawa po ng investigasyon dito. Okay? Hindi po Kongreso, hindi po Executive Department, ano? Kundi yung independent investigating body kung saan yung mga namumuno at mga sakop po dyan appointed po ng Pangulo, ano, mga kabida. Mula sa hanay po ng academe o di kaya sa legal practice, ano, mga kabida. So yun po, wala akong duda dun sa nararamdaman ng Pangulo. Ako, kampante po ako na feel talaga niya yon. Pero ang tanong po dyan, ano, compensated ba yung kanyang nararamdaman dun sa kanyang action? Hindi ata, no? Diba? Kasi yun nga yung sinabi ko po, hindi talaga mapagmatsyag ang Pangulo kasi po, kung metikuloso po ito, ano, since from the very beginning, mga kabida, hindi sana mangyayari ito. Kaya nga siguro, yung sinasabi po nilang weak ang Pangulo, ano, baka justified yun, ano, mga kabida, dahil ho sa, yun, ito yung nangyari Umabot po sa ganito pong sitwasyon po, mga kabida, ano po. Pakiramdam ko po dito, ano, lalong-lalo na po, ito pong sitwasyon ngayon na medyo nagbabangayan na po, ito pong executive at saka House of Representatives, ano. Baka ito po yung magiging daan, ano, para mag-self-destruct ito pong Marcos administration po, mga kabida. Buti po, ano, ito po yung naging reaction po ng Executive Department. Kasi gaya ng mga impression po, okay, kagaya ng mga expose ni Magalong at saka ni Senator Lacson, may mga mambabatas na sangkot sa corruption dyan po sa flood control projects at ilang mga proyekto po ng DPWH, mga kabida. Nararapat lang po yun na sitahin po ng executive branch. Although meron ding mga shortcomings na pagkukulang ito pong executive branch, ano? Actually, pali-pareho lang po sila yan. Wala hong mapipili po sa kanila, mga kabida, no?
Pero ang bottom line talaga dito mga kabida, no? Sana hindi po ito nangyari, ano? Kung meron pong strong and good leadership, mga kabida. Strong and good leadership. Kasi pag strong leadership, lahat po sumusunod eh. Matatakot po, ano? Na gumawa po ng kabulastugan po mga kabida, ano po, no? Okay? At good leadership, parang ano eh, modelo po, ano? Na sinusunod po ng lahat. Kasi yun yung ginawa po ng leader eh. Ganun talaga yun. Pag leader ka, meron kang good leadership. Sinusunod ka po ng mga subordinates mo, ano? Eh, pero ang sitwasyon, wala eh. Kanya-kanyang galawan eh, ano? Mga kabida. So, ito yung nangyari. Okay? Malapit na pong mag-self-destruct. So, yun lang po, ano? Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw ko dito, ano? Mga kabida, okay? Sa nakita kong naluha po ang Pangulo dahil sa sinapit po ng ating mga kababayan po, itong mga nabiktima ho sa baha, mga kabida, no? Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.